Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Jean na magtuturo sa inyo ng ESP4 Quarter 3, Week 3 na may pinamagatang Sariling Disiplina sa Pagsunod sa Mga Batas. Ang layunin sa linggong ito, nakasusunod sa mga batas panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Subukin natin. Basahin ang bawat sitwasyon o gawain. Isulat ang 2 kung palaging ginagawa, 1 kung paminsan-minsan, at 0 kung hindi ginagawa. Unang bilang, nakikisa ako sa paglilinis ng silid-aralan kapag araw na ng paglilinis ng aming pangkat. Ikalawang bilang, hindi ko'y tinatapon sa bintana ng sasakyan ang mga balat ng pagkain matapos kumain kapag ako ay nagbibiyahe. Ikatlong bilang, inilalagay ko muna sa bulsa ang aking basura kapag nakikita kong walang basurahan sa paligid. Ika-4 na bilang, nakikiisa ako at tumutulong sa programang pangkalinisan at pangkapaligiran sa aming paaralan. Ika-5 bilang, pinupulot ko ang mga kalat sa mga pasilyo at iba pang lugar sa paaralan kahit walang nag-uutos sa akin. Ano ang score mo? Kung 8 hanggang 10, napakahusay. Kung 4 hanggang 7, mahusay. Kung wala hanggang 3, pagbutihan pa. Balikan natin! Isulat kung ano ang tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Mga pagpipilian, bugtong, alamat, salawikain, panitikan, pabula. Unang bilang, ito ay nagpapaliwanag sa atin na maaaring pagmulan ng mga lugar, hayop, halaman, o bagay. Ang sagot, alamat. Ikalawang bilang, ang sining na pasulat. Ang sagot, panitikan. Ikatlong bilang, ito ay gumagamit ng mga hayop bilang mga tauhan at naglalahad ng mahalagang aral at katotohanang nagsisilbing gabay sa ating pamumuhay. Ang sagot, pabula. Ika-4 na bilang, lubhang mapanghamon sa ating isip dahil sa matalinghaga nitong anyo ay isang pagpapatunay ng ating mga ninuno ay may malalim na pag-iisip at malikhaing imahinasyon. Ang sagot, bugtong. Ika-5 bilang, kasabihan na nagbibigay gabay sa ating buhay. Ang sagot, salawikain. Tuklasin natin. Mga bata, tingnan ang mga nasa larawan. Ano ang ginagawa ng mga batang ito sa larawan? Ginagawa mo rin ba ito sa inyong tahanan? Talakayin natin. Makinig na mabuti sa aking babasahing kwento. Pagkatapos, ating sagutan ang mga tanong.
Handa na ba kayong makinig? Disiplina ang kailangan. Isang araw ng Sabado ay maagang gumising ang pamilya ni Luis. Nakasanayan na kasi nila na tulong-tulong sila sa paglilinis ng kanilang tahanan, lalo na tuwing walang pasok. Bago ang araw na iyon, naisipan rin nilang gumawa ng mga lagayan ng mga halaman gamit ang mga recycled na mga materyales. Kaya naman, inipon nila ang mga lumang bote upang makagawa ng taniman ng mga halaman. Ganoon din ang ginawa nila sa mga lumang gulong ng sasakyan. Habang sila'y gumagawa, sabi ng kanilang ina, "Mga anak, kailangan nating paghiwalayin ang mga nabubulok, hindi nabubulok, at mga pwede pang i-recycle na mga basura." "Ganon po ba, inay?" tanong ng bunsong kapatid. "Oo, bunso, dahil may batas din tayo tungkol sa tamang paghihiwalay ng mga basura, kaya dapat din natin itong sundin." Sagot ng kanilang ina. "Sige po, susundin ko po iyan," tugon ng bunsong kapatid. Matapos nilang maglinis at gumawa, ay naglaro naman sa may harapan ng kanilang bahay sina Luis at ang kanyang kapatid. Habang sila'y naglalaro, nakita nila ang isa nilang kalaro na tinapon lamang sa daan ang balat ng candy. Sabi ni Luis, "Huwag mong itapon kung saan-saan ang iyong basura." Sumagot ang kanilang kalaro, "Hayaan mo na, wala namang nakakitang guro o matatanda." Sagot naman ni Luis, "Kahit walang nakakita, dapat pa rin nating gawin ang tama." Kaya, pinulot na lang ng kalaro ang tinapong balat ng candy at tinapon ito sa basurahan. "Salamat at tinuruan mo ako sa tamang disiplina sa pagtapon ng basura." Masayang sagot ng kalaro. Tama yan, dahil ang basurang itinapon natin kung saan-saan ay maaaring maging sanhi ng pagbara sa mga daluyan ng tubig. Paliwanag ni Luis. Narinig ng kanilang magulang ang pag-uusap. Kaya, nakangiti sila habang pinagmamasdan ang mga bata. Tunay na disiplina ang ating kailangan kahit walang nakakakitang tao sa ating mga ginagawa ay may Diyos na nakamasid at siyang nalulugod sa lahat ng kabutihang ginawa ni Numan. Sagutin ang mga tanong. Ano ang ginawa ng pamilya sa kwento? Paano nila pinaghiwalay ang mga basura? Sa paanong paraan nakatulong ang pamilya upang mabawasan ang pagdami ng basura sa paligid? Paano mo maipapakita ang disiplina sa pagtatapon ng basura? Bakit kailangan ang disiplina sa pagsunod sa mga batas panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran? Pagyamanin natin. Ano ang dapat mong gawin sa mga sumusunod na sitwasyon? Piliin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, ang daming nakakalat na basura sa harap ng inyong bahay. A. Walisan ang harap ng bahay at itapon sa basurahan ang mga kalat. B. Hayaan lamang ito. C. Ipawalis sa kapatid. D. Walisan at itapon sa kapitbahay. Ang tamang sagot? Ikalawa, may hawak kang basura ngunit wala kang nakikitang basurahan sa pasilyo ng inyong paaralan. A. Ibulsa muna at itapon sa basurahan sa bahay. B. Itapon sa gilid habang walang nakakakita. C. Sipain sa sulok ng pasilyo. D. Isiksik sa butas ng dingding. Ang tamang sagot? Ikatlong bilang, nakita mong nagsiga ng basura ang inyong kapitbahay. A. Hayaan na lamang siya. B. Ireklamo sa barangay.
C. Pagsabihan ito ng mahinahon sa masamang idudulot nito. D. Gayahin ang kapitbahay. Ang tamang sagot? Ika-4 na bilang. May nabasa kang karatulang clean and green. A. Alisin ang karatula. B. Ikibit balikat lamang ang nabasa. C. Sulatan ang karatulang nabasa. D. Isabuhay ito at simulang gawin sa bahay. Ang tamang sagot? Ika-5 bilang, nagtapon ng basura sa kanal ang iyong kapatid. A. Isumbong ang iyong kapatid sa mga magulang. B. Pagtawanan lamang ang ginawa ng iyong kapatid. C. Pagalitan ito at ayain ng umuwi ng bahay. D. Pagsabihan ng kapatid at tulungang kunin ang basura na itinapon sa kanal. Ang tamang sagot? Tandaan natin. Nilikha ng Diyos ang kalikasan upang matugunan ang pangangailangan ng tao upang mabuhay ng maayos. Nagsisilbi rin ito bilang ating tirahan, kaya nararapat lamang natin itong pahalagahan, ingatan at pangalagaan. Kailangan ng pansariling disiplina upang mapanatili at maingat ang dati nitong ganda. Higit sa lahat, upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng ating kalikasan. Lalong pinaiigting ang mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran. Sa mga batas at alituntunin na ito ay hinihikayat na gumalang at sumunod ang bawat mamamayan. Ang taong may disiplina ay gumagawa ng tama kahit walang nakakita. Tunay na kahanga-hanga ang taong may disiplina. Tiyak na magkakaroon siya ng maayos at magandang kinabukasan. Kapag ang lahat ng tao ay may disiplina, nagbubunga ito ng matiwasay at maunlad na bansa. Tayahin natin. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagsunod sa mga batas, panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita, at mali kung hindi. Unang bilang, nagwawalis ako sa aming bakuran araw-araw. Ang sagot? Ikalawang bilang, nakaugalian na ni Marlon ang pagdidilig ng halaman sa hardin ng paaralan kahit walang nakakakita. Ang sagot? Ikatlong bilang, isinilid ni Charmaine sa kanyang bulsa ang balat ng candy kahit walang nakakakita habang nakasakay sa bus pauwi ng bahay. Ang sagot? Ika-4 na bilang, nagtatapon ng basura sa kanal ang mga bata. Ang sagot? Ika-5 bilang, nagtatanim ng mga puno at halaman ang mga mag-aaral. Ang sagot? Ika-6 na bilang, mas mainam ang pagsasayang ng tubig at kuryente. Ang sagot? Ika-7 bilang, ugaliin ang paglilinis ng bahay araw-araw. Ang sagot? Ika-8 bilang, si Andres ay tumutulong sa pagpupunas ng mesa at pag-aayos ng mga aklat sa silid-aklatan.
Ang sagot? Ika-9 na bilang, magwawalis lamang kapag may nakatingin. Ang sagot? Ika-10 bilang, pinupulot ko ang mga nakakalat na papel sa pasilyo ng aming paaralan kahit walang nakakakita. Ang sagot? Salamat sa inyong panonood. Magkitang muli tayo sa susunod na linggo. Ito si Teacher Jean na nagsasabing, paalam!